Pag naglagay po kayo nito guys, make sure na for 24 hours. Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na ito, samahan nyo akong palitan yung fiber fill na foam sa ating filtration system at maglalagay din tayo ng beneficial bacteria sa ating biological filter chamber. Dahil kahapon nag-water change tayo, nag-maintenance tayo ng pond at di tayo nakapaglagay nito. So ngayon nakabili na ako kaya yun, ilagay natin. Tara! At eto kahabi yung ilalagyan natin na nitrifying bacteria or beneficial bacteria dun sa ating biological filter chamber. Itong powder type na Nitrobacta. At ito yung fiber fill na ilalagyan natin dun sa ating filtration system. So, ito yung ating mechanical filter. Ilalagyan natin to dito. Tapos ito ititimpla natin para malagyan na natin dito sa ating biological filter chamber. So, unahin po muna natin itong fiber fill na foam. May link po tayo dyan guys kung gusto mong bumili nito at gusto mong matry sa yung filtration system. Pero kung malapit ka lang dito Cebu area, gusto mong makakuha nito, meron po tayo nito guys. PM ka lang sa atin. So, ayan. Install ko na. Ayan. Natin dito. Yung paglilinis natin ito guys, madali lang. Wina-wash lang natin to. Kinukusot natin. At pagkatapos, babalik din natin dito sa ating filter. So, ganun lang yung process niya. Pag napupunit na siya guys, yung ginagawa ko, pinapalitan ko na. Pero kung hindi pa, binawash ko lang siya, tapos balik dito agad para masala niya yung mga dumi. Napaka-bisa po talaga nito guys. Nasala po talaga niya yung mga dumi sa ating pan. Para dito na lang natin siya lilinisin. Hindi na po siya mapupunta sa ating brush chamber. So, dito pa lang, naharang na yung mga dumi. Tapos, ito yung winawash natin. Mura lang din naman to guys. Dito katulad ng mga drop mat na mahal siya. Yan, nauna natin. Depende sa setup nyo kung saan nyo ilalagay ito. Pero, dapat ito galing sa ating pump na humihigop sa tubig sa pan papunta dito. So yun kahabi, puro filtration system yung topic natin ngayon. Kasi maraming nagtatanong sa atin kung paano mapanatiling malinis at maganda yung quality ng tubig sa ating pan. So yun mga kahabi, isa po talaga is dapat may tama po tayo yung filtration system. Kaya pinapakita ko sa inyo yung mga ginagawa natin dito, yung mga maintenance na ginagawa natin at kung ano yung mga paglilinis na ginagawa natin dito sa ating filtration system. Dahil isa po talaga to sa dahilan kung paano natin mapanatiling healthy or maganda yung quality natin tubig para sa ating mga alagang isda. Kaya napaka-importante ng filtration system. So ito kahabi, prepare na natin tong powder type siya. Kaya kailangan natin siya i-dissolve muna dito guys. Kuha lang tayo ng tubig galing sa ating pan. Tapos maglagay tayo nito at leave natin ng mga 1 minute siguro. Pagkatapos pwede na natin ilagay sa ating biological filter chamber. Bali recommended nila na dosage ay pwede kang gumamit ng 1 ton per gram. Yung atin ay 4.6 tons. So gamit tayo ng 5 grams. So hahatiin natin to. Kuha na tayo ng tubig guys. Dito natin i-dissolve yung powder type na bacteria. Guys, di pala natin to i-dissolve, parang ilalagay lang natin dito para ma-activate siya. Tansyahan na lang yung gagawin natin. Ayun. Para sa next na naman na pwede natin itong magamit. Ayan. So, pwede nyo po itong lagyan ng aerator. Or sa akin dito, nililive ko lang ng mga 1 minute. Ayan. No need pala natin itong i-dissolve. Kailangan natin niya mabasa siya. May iba-iba namang ano nito guys. May mga powder type. Kagaya na ito. May liquid. Yung liquid type ng beneficial bacteria, mas mabilis yun kasi yun nga, liquid na siya. Pero ito yung nakasanayan natin gamitin at effective sa ating koi pan dito or sa ating pag-aalaga ng isda. Kaya ito na yung ginagamit natin. So kung gusto nyo nito, may link din po tayo dyan kung saan natin ito nabili. Nitrobacta yung brand niya. Not sponsored guys, pero okay naman. Tapos leave na natin yan ng mga 1 minute at pwede na natin yan ilagay sa ating filtration system. Habang inaantay natin yan, kita ko na muna sa inyo itong mga alagang isda natin dito. Ayan po sila. Ayan, 5 po sila dito guys. Ayun. Last video po pala kabin, naglagay tayo ng K1 filter sa ating biological filter chamber. Sa loob po niyan, pwede nyo pong i-check yung last upload po natin. Okay na to. Pwede na natin tong ilagay. So ito yung ating biological filter chamber guys. So ito yung piping niya.
para diretso lang siya doon. Dito ko siya ilalagay. Ayan. Yung mismo natin. Pag naglagay po kayo nito guys, make sure na nakapatay po yung inyong UV light for 24 hours. Mag-activate pa kasi itong beneficial bacteria. So kailangan talaga nakapatay yung UV light para hindi sila mamatay. Ayan. Ayun. So, isa sa napaka-importanting bagay guys para mapanatili nating maganda yung quality natin tubig, maglagay tayo ng mga ganito kasi i-recreate po niya yung nasa nila sa natural na habitat po nila na healthy yung tubig. So, tayo dito, naka-fish pan po tayo. Tayo po yung nagko-control sa lahat ng tubig nila kung ano yung mga nandito. Kaya napaka-importante na maglagay tayo ng mga ganito para matulungan yung mga beneficial bacteria na nasa biological filter chambers natin. Ito naman, may ginawa tayo isa pa para naman dito sa isang pan natin at dun sa iba pang mga aquarium. So kung manonood kayo ng mga fish keeping videos guys, isa pa ito sa mga nire-recommend ng mga kahabi natin na matagal na nag-aalaga ng mga isda, mga eksperto na dito. Tayo, ginagaya po natin kasi sila po yung nauna, napatanayan nila na maganda ito. Kaya ito, ginagaya din po natin. Ganun lang para di tayo mahirapan guys. Nood tayo sa mga videos ng mga kahabi natin na matatagal na para matuto tayo. Kaya ito, pag natuto rin tayo, sinashare din po natin sa inyo. Maglagay tayo sa filtration system ng pan na to, yung nasa dulo, yung drum filter. So, yung kahabi, ito yung dalawang chamber, mechanical, tapos bio. Diyan natin ilalagay. Siyempre, lagyan din natin tong malaking ulo na to. Dito na lang natin nalagay. Ayun. May konti pa para dito sa mga molly. Kahapon pala guys, ang daming namatay nitong nandito, yung mga gapi. Kasi baka dito pa. Wala na. Sobrang init. Tapos open lang to dito. Grabe kasi yung init kahapon. So yun mga kahabi, napakasimpleng bagay lang po yan. Pero nung natutunan ko po yan, napakalaking tulong po dito sa pag-aalaga natin ng mga isda. So yun, gusto ko din i-share sa inyo. So yun ang mga kahabi, dito na po muna. Maraming salamat sa panonood. Thank you and see you po ulit sa susunod na video. Happy fish keeping! Fish out!